Ayun po. Kumusta po? Ayos naman po. Mga kasamahan ko po. Ay, hello sir. Si Sir Nemi, tsaka Body si... po. Sir. Hello ma'am. May association po kami rito, ang pangalan, Balsic Agrarian Reform Beneficiaries Association. Agrarian Reform. Yes po. So, mga kasamahan ko po sila. Oh, I see. So, yun po sana yung... Sec Conrad. Tama-tama. Okay. So, si Sir Darwin Bonagua ng Iron Farm Agritourism and Training Center. Mukhang marami tayong matututunan dito, sir. Opo, marami tayong pag-uusapan. Ayan. Bali po ang ang plan namin i-feature yung Iron Farm itself as agritourism site and training center. Tapos yung BARBA, yung Balsic Agrarian Reform Beneficiaries Association. Ayun. Bilang Farmers Association po dito sa Bataan. Yes po, yes po. Okay. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ito po yung inyong learning site. Yes po. Yes po. So, bali, ang Iron Farm Agritourism and Training Center or Bonagua Integrated Farm, isa po siyang learning site for agriculture na accredited ni Agricultural Training Institute. ATI. As well as TESDA accredited farm school din po okay. siya. And just recently po, DOT accredited na rin po DOT siyang na rin. farm Okay. tourism site. Yes po. So lahat yata ng government agency tumutulong. Ay, opo. Mukhang malakas ka, sir. O performer, ganyan eh. Pag nag-perform, tinutulungan. Tsaka makulit lang po. Makulit, tama po yan. And kami rin po, bukod sa, yun nga po, yung Iron Farm, ako rin po ang chairman ng Balsic Agrarian Reform Beneficiaries Association. Ang mga kasamahan ko po, si DP Nemi, tsaka si Sec Evelyn. Kami po ang mga officers ng BARBA. BARBA po ang, parang in short, yun po yung tawag sa amin. And mamaya po, makikilala nyo rin po yung mga kasamahan Ibang namin. members. Ilan ho bang beneficiaries nung samahan ninyo sa Agrarian Reform? Yes po. 85 na po. 85. 85 with 135 hectares na po ang Wow. total land area. So kung makikita nyo po sa buong area ngayon, Itong corn, puro corn po kayo, no? Maisan po ngayon pag tag-init. Pag tag-init. Yan po ang mga tinatanim namin dito ngayon. OFW din po kayo. Oh, I see. Siya yung husband niya ang OFW. Hanggang ngayon At po, saka retired na rin. hindi na po, nandyan Nandun kasama kasama namin. rin. I see. Officer na rin ng association. Follower din po kay Ay. siya nun. Salamat po. So ang Bataan po kasi sir, alam nyo naman, mostly po kasi siya, rain-fed, mga non-irrigated. So kaya pag tag-init, pag dry season, yun, kaya makikita nyo po rito, halos maisan talaga. So bihira lang po yung mga nagpapalay kasi nga po, syempre pag palay, mas maraming tubig ang kailangan. So pag mais kasi hindi siya Mas masyadong konti. drought resistant. Ano siya. po itong corn ninyo? Pang feeds or Pang-feeds po siya. pang feeds siya? Yes po, pang-feeds po ang karamihan dito na para madaling na ibebenta kasi pagka ready for harvest na yan, marami na pong mga mga trader dito sa amin na lumalapit. Oh, I see. Ayan. So, yan po talaga dito ang terrain ng Bataan. Marami rin pong mga mountainous. Yun naman po mga bukuhan. Pero dito po sa amin kasi sa Kapatagan, rice and corn po ang mga tinatanim namin. And meron din po mga high value crops. So, ang Iron Farm po, bali isa po siyang training school, extension service provider ng mga agricultural based trainings, no? Yung Ano po yung mga courses na tinuturo ninyo? Yes po. So sa TESDA po, meron po kami actually 5
courses, Opo. Organic Agriculture Production NC2, Okay. Agricultural Crops Production NC2. Tapos meron pong mga rice-based. Although recently po, noong 2025, nailipat na po yun sa ATI. So yung mga rice-based po gaya ng mga Farmer Field School, Digital Agriculture Course, saka mga Pest and Nutrient Management. Oh, may digital agriculture course? Yes po. So Wow. nagtuturo din po kami niyan dito. Actually, more than 40 batches na po kaming tinuro ditong Ano pong Farmer tinuturo Field doon? School. Mostly po sa yung marketing through Facebook, ganyan. Oh, I see. Tapos meron na rin pong mga related sa mga modern technologies na tinuturo. Mm. Ayan. So, ang isang ipapakita po namin sa inyo ngayon, yung Yes, sir. kasama po doon sa ginagawa ng Barba. Okay. Since meron nga po kami ng mga farm machines. So, yung farm mechanization. So, Yan talaga. Timely po. talaga yon. sakto naman Kailangan po kasi. talaga. Opo, sakto naman po kasi nagpa-harvest na kami rito nung nakaraan. So, ngayon po, land preparation na. Land prep na to. Ayan. Ayan po. So, Corn pa rin po ito. Yes po. Bali, sorghum po ang ilalagay namin dito ngayon. Sorghum. Opo, sorghum. Ah. Kasi ang Iron Farm po, nag-a-apply po kami na maging organic certified na farm. Bali, dito po sa Bataan, meron po kaming association, apart from Barba. Yung tawag po, Bayani Ako. So, medyo mahaba po siya. Bataan, Agrikulturang Yaman na Natural at Inobatibo, asosasyon ng mga kasakang organiko. Yun, Okay. so medyo mahaba po. Pero in short, Bayani ko ako po. So, isa po ang Iron Farm sa yung parang core group. So, kaya inaantay na lang po namin yung aming certification. Masi-certify na po siya as organic certified na farm. So, ngayon po ang itatanim namin dito yung mga organic na mga sorghum. Oh, I see. So, ayan po, kaya nagla-land prep. Kung makikita nyo po, marami rin po kami dito mga estudyante. Bali, mga interns po yan ng Iron Farm. Bali, mga OJT. Galing pa po yan sa Sorsogon. Mga So, university po. yes po. Mga So, students ito. May mga partnerships po kami with universities like CLSU, BPSU, PSAU. So marami pong mga universities dito na may partnership po ang Iron Farm. So pag internship program nila, dito po kinakandak ng iba. Ayan, Bakit so, po Iron Farm ang tinawag ninyo? Medyo mahabang kwento po, Good pero question yan. mamaya Gusto po kong ipakita ko sa sagutin inyo eh. mamaya yung Kasi ano siya, sige. May ano po siya. Kasi May istorya. ang Iron Farm po, ako po bilang ako yung may-ari. Mahilig po kasi akong sumali sa mga endurance sports. Parang Ironman, ganyan. Iron Man Oo, siya. yun po yung ano doon. Okay. So, madalas po ako sumasali sa Ironman, sa triathlon. So, I see. pero ngayon po medyo nag-ano ako, sa ultramarathon naman ako ngayon. Kaya kakatapos lang namin ng yung Bataan Death March. So from I Maribeles see. hanggang Capas Tarlac, tinakbo po namin yun for 160 kilometers Oo. yun. By the way, si Sir Darwin ay friend ni Sir Boyet Lacson. Yes, opo, Yan. opo. Kaya namin ikaw na natuntun dahil kay Sir Boyet. Opo. Matagal ko na pong kaibigan si Sir Boyet. Learning site for agriculture din po kasi siya. Yes, So, cooperator din siya. So, actually, kumpare ko na po siya. Kasi yung anak niya, naging inaanak ko na po nung kasal nung November yata yun. O, Sabi ko kay Sir Boyet, mag-refer ka man ng kasing galing mo. Di hamak na magaling po yun si Sir Boyet. Ayun po. So, ang mga pong to, kasama po sa internship program nila, yung farm mechanization. So, kaya talagang na-encourage silang all the way from Nag-hands-on Sorsogon mo talaga sila. Opo, yun talaga kasama yan sa program nila. So, hands-on training para at least pagbalik nila sa school, marunong na sila gumamit ng mga heavy equipments, mga farm machineries gaya ng tractor na may mga rotavator, combine Anong harvester. stage na po ito ng land prep? First ano pa lang po yan. Actually hindi na po siya dinistrilyo kasi maano naman po yung lupa eh. So Agad. rotavator na agad. Oh, Yung I ano see. namin. So papahinga lang namin ulit yan ng mga 1 week, then rota ulit, and then pwede na kaming magtanim. So ang mga machines pong ito, pag-aari na po yan ni Barba. Oh, Mamaya I po see. ipapakita namin sa inyo ang mga machines na pag-aari na po ni Barba. Grant po yun or purchase na ng grupo? Actually, grant po. Grant. Oo, Grant. grant po. So, kasi si Barba po kasi hindi pa masyadong ganun katagal.
Oh, So, I see. na-establish po kami 2021. Halos magpa 5 years pa lang naman Magpa 5 po years kami. pa lang. 5 years. So, talagang nagbi-build pa po kami. Pero, nakakatuwa pong isipin kasi kahit 5 years pa lang po kami, siguro yung mga interventions na bigay sa amin ng government, mag-machines man yan, mag-facilities, umaabot na po ng 25 million. Kaya, and tuloy-tuloy pa po yun. Tuloy-tuloy pa po yun. Kaya kami, talagang lalo ko namin sinisipagan, lalo kaming nagpupursige. Kahapon nga lang po, nandito yung region, yung F2C2. Okay. Kasi nagkaroon po sila ng business process review. So, kumbaga, tiningnan nila yung kahandaan namin, yung mga records, yung mga financial statements namin, kung nagkakaroon ba talaga kami ng usual na mga trainings, tapos mga meetings. So, nakakatuwa po kasi ano po, sabi nila pumasa po kami with flying colors kasi kasi napaka-organized daw po ng association namin. So, ano naman po 'yan kasi talaga dahil sa tulong yan ng mga officers and members namin. So, yan po yung mga kasamaan po namin, mga officers Hello po. at members. Ayan. Morning po. Si Sir Buddy po. Hello po. Body, sir. Body po. Hello, sir. Ay, thank you, sir. Thank you, sir. Ay po. Ayan. Salamat po. Dito muna po Diyan tayo po sa sir. training hall. Diyan po tayo. Ito po, siya po yung treasurer Ngayon, namin. personal mo na nakikita yung Hello, ma'am. sinusuportahan natin. Hello po. Body Tapos, po. siya po ang Body po, ma'am. siya po ang business manager Hello, namin. sir. Siya po ang nagma-manage ng lahat ng mga Oh. ano namin, mga machines. So ito po yung training hall ng Iron Farm. Aha. So bali sinadya na po talaga naming Malaki. palakihan. Oo. Tsaka ano po, medyo open lang siya para presko kasi siyempre po ang mga Tama. mga students namin ay mga farmers, so yung mga anak ng mga farmers. Kaya talagang very conducive sa pag-aaral ng mga farmers po yan. So ito po yung simpleng farm po namin. So tapos pag meron din po kami mga activities like ang Barba, pag meron pong mga like yung recent lang po, na-award kami ng Organic Agriculture Livelihood Program. So dito po kami nag-conduct ng anong tawag doon, yung inauguration. Inauguration. Yes. So naiimbitahan din po namin dito yung mga leaders ng aming community, yung captain, yung mayor, yung Congressman. Dito po kami nagkakandak ng mga classroom-based na mga trainings. Tapos paglabas nila, ayan, dyan Ayan, na ay agad yung hands-on. Ayan. So kami po, nagpa-partner kami with Barba para yung mga machines na mga pag-aari ng Barba, yun na rin po yung mga ginagamit namin sa pagtuturo sa mga estudyante. Para na-maximize. Na-maximize po. Correct. Ayun. So, nandyan po ang mga magigiting naming mga operators at business BODs. manager. Sila po ang namamahala ng mga mga machines. Ma'am, yung husband nyo, asan po siya? Ayan Ayan, po. si Kuya Perry. Ayan, sir, Supporter po yan, Talaga followers po po yan, kami niyan. follower. Ako din. Sir, saan ka galing? Sa Qatar. Qatar. Pag doon pinanood yung agribusiness, Doon ka pa, nanonood ka na. nanonood na. Pagkatapos panoorin, pakiramdam ko mayaman na ako agad. Pala, actuality na pala. Pag nanood ka, mayaman ka na eh. Oo. Kaya ko to. Sa actual pala, napakaya. Ang hirap pala. Ayan po ang mga talagang super sipag na mga officers Opo. ng Barba, officers and members. Mabuyan din kami walang aboy sa Pit Pro. Nag-feed bro, baboy mo lang kami din ba kay ma'am? Anong nangyari po? Naanuan kami nung ASL. Hindi naman umabot. Kumbaga, bago umabot sa Bataan, Dispose na. dinispose na namin. Kaya yung kulungan namin, hindi siya na-infect. Oh. Kasi pag na-infect pala nun, mga Hindi ilang na. years mong hindi magagamit. Magagamit, Yung oo. sa amin, hindi naman na-infect. So nagbalik baboy na kayo? Ngayon, merong project yung government Yung na nagbibigay sa sila. babuyan. Mag-uumpisa uli kami. Wow, Yun tama po. Pero ang ganda sana noong time na Di yun. bali po, ngayon maghihigpit lang kayo ngayon sa biosecurity. Sa biosecurity. Biosecurity, correct. Yan na yung bagong way. Yun yung, at saka tinitrain po kami. Kayo naman sir, saan po kayo galing? Galing ng Riyadh, Saudi Arabia. Matagal po kayo nag-Saudi? Matagal sir, mga 28 years ako doon. 28? Si Mrs. niyo po nandun pa rin. Hanggang ngayon, nandun pa siya. Yung fallback namin, prepare ko na lang. Nag-prepare na, tama. Maganda rin po yung farm niya. Maganda rin Hindi yung niya farm niyo. bisitahin. Anong farm niyo sir?
Actually, parang ganito rin, sir. Integrated din. Ang setup, integrated. Tapos, hindi na ako gumagamit ng synthetic. Kasi Organic na. idol ko nga itong press namin. Organic kami. Pag-organic Oo. farming. At saka ang difference ngayon, marami na nagbebenta ng mga organic inputs. Correct. Isa po yan sa program ng Barba. Barba. Yes. Mga few months pa, mag-ano na po kami, magmamas production. Magmamas production din po kayo. Opo. Nice. So ipipicture, ipapakita rin po namin. Oh, nice. Yan. Ako naman Malaking po galing potential. Sir. Galing Qatar Galing naman Qatar po naman ako. po siya. So nagkasabay kami ni Kuya Pere, pero hindi pa kami noon magkakilala. Qatar naman kayo, Qatar sir. naman po kami. Anong trabaho nyo, Sir Darwin, sa Accountant po Qatar? talaga ako eh. Hindi po ako sa farming. opisina. CPA po ako. Medyo, yun, malaki kita ba nun? Ito, Matagal po ako sa Metrobank bago po ako nagano. Metrobank? Oo, ano po ako, internal auditor ako sa Metrobank. Big time pala talaga. Pero after nung Metrobank, so nag-abroad. Nag-abroad kayo. Then, anong reason bakit ka nag-decide na taguhog? At Kasi mag-for po, good? nakikita ko po medyo lumalaki na yung mga anak ko eh. Medyo na sila, papalaki na at laging pag umuwi ako, pag pabalik, laging iyakan, gano'n. So siguro nag-decide na rin kami ni Mrs. na medyo may ipon na rin kahit papano. Nakaipon na. Siguro mas magandang dito na rin lang at Yun least, naman ang talagang purpose. Yes, opo. Aalis, mag-ipon, at magnegosyo Tama. dito. Opo. At least, kasi yung family ko po nasa Caloocan, nasa Manila. Mm-hmm. Pero at least yun, anytime pwede po akong like mamayang gabi, Uwi babalik ka po, ulit. punta po ako kasi Valentine's Day. bukas. Valentine's po bukas eh. Ma-outside ko lang po ako yan ni Mrs. pag hindi ako umuwi. Kaya yun po, pauwi ako noon. At least malapit lang. Yes Anytime po. pwede po akong magano. Meron po kaming, ito Sasakyan. po kasi, part yan ng gulayan sa bayan namin. Oh. Yung anong yan. So, sakay po tayo dyan. Sasakay Tapos pupunta tayo. po tayo doon sa Sige sa po. mga Pwede na technologies na silang pwede natin Asan ipakita. yung Sige po. cucumber? Siya po yung treasurera ng asosasyon. Yung driver. Ano po itong compound mo, Sir Darwin? Almost 1 hectare na po. Papahaba po. Ano po kasi yung hatian dito, yung mga park beneficiaries. Halos 1 hektarya, mga 8,000 square meters na yun. Bakit? Marami ka nang magagawa sa Italy. Ito naman po kasi hindi pa naman talaga purposely na for mass production. Parang demo demonstration area po talaga siya. Dito na po tayo. Dito na. Ayan, para medyo lang siya. Ito po yung greenhouse, hydroponics area. Oh, may hydroponics kayo. Ayan, farm. So pwede rin pong ipakita namin sa inyo. Ito lang po yung area na hindi organic dito sa farm. So, una dito lang po muna namin nilalagay sa parang germination area. Tapos pag after 2 weeks, pag medyo lumaki na, saka namin po nililipat na rito. So kung makikita nyo po talaga, parang maliliit siyang area Apo. na marami. Kasi Para yun naman po marami talaga ang showcase. yung technology ba, ipakita. So ito naman po yung sa organic area. So nursery na rin po yan. Nagiging nursery na rin po. So ito po, ang nagmamanage na nito Barba naman. So lahat ng mga ginagamit namin ng mga punla na binibigay sa mga farmers. Galing kay Barba. Galing kay Barba, dito na po namin kinukuha. So ito naman po, yun naman yung vermiculture area. So dito na po papasok din po yung project ni Barba, yung parang income generating project din ni Barba na organic agriculture livelihood. So bali meron po kaming 2 area, yung vermiculture area, tapos ito naman po yung compost area. So ang pagkakaiba niya lang po, yung mga raw materials, yung mga pinapakain namin sa like ito sa Bulate, same din po na yung mga raw materials. So bali, ito po medyo matagal lang yung proseso niya. Yung Burmese. Yung Burmese kasi kinakain siya ng bulate. So depende kung gaano katagal yung pagkain ng mga African nightcrawler. So pagkatapos po nito, finished product na siya. So yan po yung mga binibigay din namin sa mga members. Tapos yung iba po nabebenta rin namin diyan. Tapos ito po tumatagal siya ng mga 4 months to 6 months ganyan kasi yun nga po depende sa pagkain ng mga African nightcrawler.
Pero ito po mas mabilis. Itong compost. Itong compost. Kasi po, from yung mga manure, tapos yung mga farm waste, yung mga agricultural waste na nakukuha namin sa farm o sa labas man, dito po namin nilalagay for 4 weeks. Usually mga 3 hanggang 4 weeks. Meron ko yung linalagay para mapabilis yung Yes po. decomposition. Meron Ano po yung linalagay nyo? Bukod po sa mga concoctions na yon, meron din po kami ng mga microbes, yung mga na inaano po diyan, na ini-spray habang nilalagay namin yung mga manure para mas mabilis yung decomposition. Nabibili rin po yung sa sa CLSU. Meron din po silang mga ganyan. So ina-apply po namin. Okay. So ito naman po kasi ang target ni Iron Farm magkaroon po ng animal production, ruminants and C2. So tsaka dairy. Kasi po marami talaga in demand po talaga yan. So kaya nagpaparami po kami din ngayon dito ng mga baka, ng mga kambing, mga tupa. So hopefully mga in 1 to 2 years ma-add ko po 'yon sa mga courses na ina-apply namin sa TESDA para po marami rin po kasi ang dami po talagang gustong halimbawa yung gusto mag-abroad Opo. at naghahanap ng mga Saan sila magte-training? po, yung mga related sa NC2, mga animal production, dairy, ganyan. So, pwede po ditong i-offer namin. Ang tupa po naman tsaka kambing, pwede mo siyang ipagsama eh. Pwede magsama. Oo, pwede po siya. Hindi naman sila nag-aaway. Nagko-complement pa nga po sila kasi ang kambing, medyo Maarte. maarte po yan. Oo. Maarteng kumain. Masayang sa pagkain. Masen. So, Kakainin niya, Yung tupa po ang sumisimot Sisimutin pa. niya. Oo. Nagsisilage po kayo ngayon? Ayan, opo. So, isa rin po yan sa product namin na i-ano rin po yan, ima-mass produce ng Barba. Ayan. So, mga OJT rin po namin to. Nagtatanim na rin kayo ng pang-silage na corn? Kami po sa Iron Farm, doon lang muna, medyo maliit na area. Ang corn silage po kasi talagang labor intensive lang eh. Ito po yung mga ano nyo? Opo. So, bali, ito po yung proud and honored po kami kasi ito na po yung mga pinaghirapan namin at yung binigay ng government natin para matulungan po yung mga magsasaka. Kasi po, ito po, like itong mga combine harvester. Bigay po yan ng Department of Agriculture. Yung isa naman po, bigay naman ng Department of Agrarian Reform. So, ang dami po talagang government agencies na tumutulong sa amin. So may panghakot, may harvester, Harvest. may tractor. Opo. Ito po, ano po yan? Pwede po siya sa corn, pwede rin siya sa rice. Kaya combine harvester po ang tawag sa kanya. Parang multi-grain. Oo, pwede siya parehas. magamit. Ayan. Massey Ferguson pa ha? Ayaw po, mga ano talaga yan. Branded. Mga magagandang klase. Branded. Gustong-gusto po nito ng mga operator namin kasi bukod sa malakas po yung hatak niya, tsaka hindi sirain. Opo. Oo, kaya basta tsaka ano naman, yung regular maintenance ba. So, kaya na ano naman po namin, naalagaan ng maayos. Ay, mga kasamahan ko po rito. Mga Bicolano rin yan. Oo. Ayan, so Namumunga na yung langka. marami ng bunga. Poultry. Chicken production area namin. So, bali, ano po siya, medyo heritage, malalaki siyang breed. Malalaki. Kung makikita nyo po, mga ano yan, barred Plymouth Rock. Ayan, so, Masarap. masarap po siya, tsaka Hindi marami po siyang mag-itlog. May maraming magitlog. Ang galing, ang dami mong ang dami yung demo, ang dami yung pwedeng i-showcase. Opo, yun po. Kasi since, yun nga po, ang kagandahan sa pagiging learning site, pag napasok ka sa isang learning site, maraming mga technologies na pwedeng ipakita. So ito naman po, ito po yung program ni Barba, yung organic fertilizer production. So from dun po sa vermiculture tsaka sa compost, dito namin po dadalhin yung yung mga compost at dito namin siya ipaprocess. So kung makikita nyo po, yung mga kasamahan namin dito, piniprepare nila yung mga raw materials. Oh, I see. Ayan. So
Ang mga raw materials po sa paggawa ng compost, yan, yung mga banana trunks. truck ng banana. Po, yan, mga Kakawate. Tsaka yung mga dried leaves. Mga dried leaves. Tsaka manure. Manure, Opo, ayan, dried so- leaves, and manure. Po. Ayan. So, ang BSWN naman po yung nag-ano sa amin ito, bigay sa amin ito. Actually, nakakatuwa nga po kasi nung 2025, na-awardan po kami ng Bureau of Soils and Water Management na Best Association sa paggawa ng organic compost. Yan. So, hopefully, tuloy-tuloy po yung production namin. Kasi ito po, ang gagawin namin ito, ima-mass produce talaga namin siya. Eh. So, magbebenta po kami ng mga organic compost, mga vermicast, at saka biofertilizer. So, pagkatapos po niyan, pag naano na, usually po pinapabulok muna namin yan. And then, pag nakabulok na siya, sinasabay kasi namin yung mga manure. Eh. Pag nabulok na siya, dadali namin dito, isasalang po namin dyan sa mga composter na yan for 7 days. Tapos inaabot po siya per day mga 8 oras. Ayan. So ayan, lahat po yan operational pag nagagamit po. Ano namin pong lahat. nagpapatakbo nito? Kuryente? Kuryente po. Pero ang kagandahan po ngayon, kasi since kung makikita nyo po, ano po yun, solar. Solar na rin. Kaya na rin po niyang ipatakbuhin to. Kaya minimal na po ang ginagastos namin sa kuryente dito. So yung solar power irrigation po kasi namin, in-award din po yan ng isang private company rito sa amin, yung Solana Solar Beta. Isa po silang solar Company. company. So nagbibigay sila dito, tumutulong sila dito sa mga farmers sa community. Nagbibigay po sila ng mga SPIS o solar power irrigation. So tinake advantage na rin namin, sabi namin pag wala namang nagpapatubig, pwede namin siyang gamitin. Naglagay lang po kami ng inverter. So para at least libre Magamit na yung dito. libre na yung kuryente. Tatlo yung makina. Opo. So ang capacity po niyan actually 1 ton. Per each. 1 ton each, pero hindi namin sinasagad para yung air magsi-circulate pa rin sa loob eh. So mga siguro 600 to 800 kilos ang nilalagay po namin dyan. So ano na po yan, halo-halo na yan ng carbon tsaka nitrogen. So tinitingnan na namin yung tamang timpla. So pag pag halimbawa ito bulok na to after 3 to 4 weeks, isasalang namin dito for 8 days, 7 days tapos 8 hours. Pagkatapos po niyan, pag binaba mo yan dito, na po yan, organic compost na yan. So bibistayin na lang po and then isasako, then ilalagay na namin doon sa sa warehouse namin. Na DA din po ang nagano niyan, ang nagbigay po sa amin. Ayan. So ito po yung isa pa sa magiging malaking income generating project ng Barba. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.